Malakpak ang mga pinagpala ng Diyos. Dito, dapat po tayo sa pagbibigay natin sa ating pong Panginoon. So, sa exhortation ko po, tatapi ko po sa inyo about sa spiritual discipline. O disiplina, pagdidisiplina pagdating po sa ating mga buhay spiritual. Importante po sa buhay ng Kristiyano o sa buhay ng tao na meron po tayong disiplina. Amen? Pag ang tao walang disiplina, anong tawag natin? Bastos, diba? Walang moto. Di ba? Abusado. No, importante po sa buhay natin na tayo ay disiplinado. Sa mga magulang po, pag naririnig itong salita na to, naisip natin yung mga panahon na kinukuha natin, kinoconfiscate natin yung mga cellphone ng anak natin. Part of discipline. Tama po? Sa mga atleta naman po, kasama sa disiplina nilang ginagawa yung pagkagising sa umaga, nagja-jogging, no? May mga ginagawa silang exercise. Sa mga nagda-diet naman po, meron din silang disiplina sa pagkain. Hindi lahat pwede nilang kainin. So sabi po dito, spiritual discipline are defined as training that is expected to produce a specific result in our life. So ang spiritual discipline daw po, ina-expect nito na merong bunga sa ating mga buhay. Kaya tayo dinidisiplina. So meron tayong tatlong spiritual discipline sa ating mga buhay Kristiyano. Una yung Word of God. Dinidisiplina tayong laging magbasa ng Bible. Tama po? Pangalawa is prayer. Dinidisiplina tayong laging manalangin. And then pangatlo din po, kasama dito yung giving. Kasama po sa spiritual giving, spiritual discipline yung giving po. Na ito pong portion na ito, itong tithes and offering exhortation, hindi lang po siya basta portion ng church natin o ng program. Ito po ay spiritual discipline na tinuturo sa atin, no? Na maging importante sa atin yung, na hindi maging importante sa atin yung pera, ba't ko sa Panginoon. So, essential po at importante sa ating mga Kristiyano na tayo madisiplina pagdating sa pagbibigay. No? So, sabi po dito, hindi kawalan sa Panginoon yung pera natin. Magpapatuloy ang gawain kahit wala tayong tithes and offering. Naniniwala kayo doon? Ay, siya may-ari ng mundo, di po ba? Parang ba tayo pababayaan ng Panginoon? No? Pero tinuturuan tayo magbigay upang tayo ay madisiplina. At nakaka-encourage po dahil marami sa atin dito disiplinado pagdating sa area na to. Na kada sahod, kahit may pera, gross and net, no? Dinidivide na agad yun, binubukod na agad nila para sa Panginoon. May mga ganong klase pong Kristyano. So, ibig sabihin po, merong bunga sa kanila, yung kanila pong pagbibigay. So, ano pong bunga ng spiritual discipline pagdating sa pagbibigay? Una po is heart alignment, na itutuwid po, nakukultivate, nahuhubog yung ating mga puso na maging mapagbigay. No? Maging gratitude tayo, no? Maging grateful, maging grateful tayo, magkaroon tayo ng gratitude, no? Utang na loob. Ibig sabihin po, kinikilala natin na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos, ating wala tayong pinagmamalaki. So sabihin mo sa katabi mo, walang sayo. Walang sayo. So, pangalawa din po, inaalis din po ng spiritual discipline, tinuturo sa atin dito na alisin po yung focus natin sa mga personal ownership o sa mga stewardship natin. Ibig sabihin po, wala tayong bagay na pwede natin angkinin na sa atin. Amen po. Kahit pinagtrabaho natin, hindi yan sa'yo, galing yan sa Panginoon. So yun yung isa sa disiplina ng pagbibigay. Pangatlo po, giving can be a way to overcome materialism and self-centeredness. No? Hindi tayo nagiging material na tao. Tinuturuan tayong umasa sa provision ng Panginoon. Sinasabi po ng unang Timoteo chapter 6 verse 10, ang pag-ibig sa kayamanan o sa pera ay bunga ng ano pong sinabi doon? May Bible ba yun? Para sa Bible ako. The love of money is the root of all evil. So yan po yung sinasabi. So, tinuturo sa atin sa pagdidisiplina sa pagbibigay na huwag nating mahalin yung ating pera, bagkus mahalin natin ang ating pong Panginoon. Tayo pong natin manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito na we are able to give, Panginoon. Gaano man kaliit, gaano man kalaki, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, na patuloy naming dalangin, Lord, na patuloy nyo kaming hubugin, maging kawangis mo, Panginoon Jesucristo, sa lahat ng area ng aming buhay. Lalo na dito sa area ng pera, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan ang bawat isa sa amin, Lord God, ay lamunin ng kayamanan, lamunin ng pag-ibig at pagmamahal sa pera,
Pagkat kami ay laging umasa sa biyaya mo, Panginoon. Na ikaw ang siyang tutugon sa aming mga pangangailangan at wala kaming dapat ipag-alala, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat sa umagang ito. Patuloy namin dalangin na patuloy namin marinig ang iyong boses, Panginoon, na mangusap po kayo sa amin. Papasalamat po kami at nagpupuri sa iyong banal na pangalan at ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Illegal kasi ng malaki. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga ikapoogan na handog ng bawat isa, Lord, sa gawa nito para sa iyo po, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin na pagyamanin mo, Panginoon, yung mga ikapo na ito, Panginoon. Sa ganun, Lord God, patuloy kami maging able, Panginoon, para po magkaloob at magbigay po sa gawain mo. Salamat, Lord, gamitin mo, Panginoon, yung mga ikapo na to at mga offerings na to, Panginoon, para po sa ikalalago ng kingdom mo dito po sa lupa, Panginoon. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O God. Lord, ang maging po sa aming pag-uusapan this morning, Lord God, sa mensahe mo. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na po kami sa pagpapala na hatid nito sa aming mga puso, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na maging bukas po ang aming mga spiritual na mata, mga pandinig, Panginoon, sa pag-uusapan po namin sa umagang ito mula po sa iyong banal na salita. We pray na ikaw ang tunay na maranasan namin, Panginoon. Ikaw ang tunay na maitaas at mabigyan ng pinakamataas na papuri, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa umagang ito. At Lord, we also rebuke, Panginoon, yung gawa ng kaaway sa umagang ito, Panginoon. Lord, we rebuke, Lord God, yung hindi po magandang atmosphere, Panginoon, this morning. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw at ang presensya mo yung makasama lamang po namin sa umagang ito. Salamat, Lord. We praise you and we thank you, Lord God. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po ay magsabi ng amen. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, gising lang po tayo, ha. Pag nakikita niyong pumipikit na yung katabi niyo, itap niyo lang po. Ayan, sige po, ngayong umaga po pag-uusapan natin yung ikapitong beatitude. Makikita po natin ito sa Matthew chapter 5 verse 9. Kung may mga Bible po tayo, makipagbukas po kayo. Mateo chapter 5 verse 9. Sabi po dito, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Sa Tagalog, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Diyos para po maging kasangkapan o instrumento ng kapayapaan? Amen.
Dito po sa mundong ito na puro karahasan, puro pag-aaway, na puro galit at puro kasamaan, tayo po na mga mananampalataya ni Kristo ay dinisenyo po at inatasan na maging mga peacemakers. So sa Tagalog po, mga tagapagmayapa. Bilang mga tagasunod ng Panginoon, hindi po ito optional sa atin, na wala po tayong choice kundi maging peacemaker. Hindi po ito optional na kung gusto or ayaw natin o kung kailan lang po natin gustong maging peacemaker, ay dun lang po tayo magiging tagapamayapa. Hindi rin po tayo binibigyan ng choice ng Diyos kung anong klase ng mundo yung titirahan natin o kung nasaan po tayo. Kahit gaano pa man po kasama yung mga bagay sa ating paligid, nag-iisa po yung lugar na ito. Ito lang po yung mundong meron tayo. And if we say na tayo po ay nagtatapat sa Diyos sa panahon at mundong ito, we must be an instrument of peace. This morning po, tignan natin kung ano po yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus nung sinabi niya po na pinagpala ang mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. And what did He mean po by peacemakers? Let us first dispel po yung mga misconceptions patungkol po sa pagiging peacemaker o yung salita pong peacemaking. Peacemaking, sabi po dito, is not the absence of conflict o kawalan po ng mga disagreements. Hindi rin po ito nangangahulugan ng pag-iwas sa mga alitan or gulo. Never po nating mababasa sa Biblia na may instruction ng Diyos na takbuhan o takasan natin yung isang problema o yung conflicts na ating pong na-encounter. Sinasabi po na ang taong umaasang matatapos po yung isang kaguluhan pero walang ginagawa ay hindi po makukonsider na isang tagapamayapa. Ganon din po sa mga taong tinitake lightly yung mga problema. Na pag kumilos po, akala mo maayos yung lahat sa buhay niya. Pero in reality, hindi naman po pala. We cannot consider these people peacemakers. So what did Jesus mean by peacemaker or being a peacemaker? Ang working definition po ng salitang peacemaker is someone who is actively seeking to reconcile people to God and to one another. Ang isang peacemaker daw po ay isang taong naghahangad na ipagkasundo ang tao sa Diyos at maging instrument ng kapayapaan upang maging maayos ang relasyon sa bawat isa. True peacemakers recognize that this reconciliation ay hindi po sa pamamagitan ng pagpaparaya, pagkukunwari at pag-suppress po sa mga differences ng tao. Maging malinaw po sa atin that peace comes by creating love for others. That transcends doon po sa pagkakaiba ng bawat isa that permits a reconciliation sa kabila po ng ating mga differences. According po sa isang survey sa world history, in over 3,100 years, ang mundo daw po has only been at peace ng 8%. Kung i-convert po ito sa years, ang mundo po ay naging at peace lang ng 248 years. And during these years po, marami rin pong mga treaties or kasunduan yung nangyari or nagawa at nasira. Peace is a desire that we all share. Kapayapaan po ang hinahangad ng puso ng bawat isa, ng sangkatauhan. But because of the world's norm na war and conflict, nahirapan na po tayong i-attain yung bagay na ito. Peace has been unattainable throughout our history. The word peacemaker is a compound word. Kung naalala niyo po nung high school days po natin, tinuro po sa atin to sa English subject, yung compound words.
Pag sinabi po nating compound word, ito po yung dalawang salita na pinagsama para po makabuo ng isa pang salita na may bagong kahulugan. Ang salita pong ito, or yung peacemaker, ay kinomprise po sa dalawang common words na peace and maker. Natignan po natin yung salitang maker. Na from the word make, ibig sabihin to do. May gagawin. This word po is bursting with energy. No, nagko-command po ito ng action and initiative. Pansinin po natin na hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na blessed are the peace wishers, no, or the peace lovers. Blessed are the peace dreamers or the peace talkers. Hindi po sinabi ng Panginoon na mapalad yung mga humihiling lang, yung mga umaasa, yung mga nagmamahal or yung mga nangangarap at nagsasalita lang patungkol sa kapayapaan. Don't get me wrong po, na hindi po masamang bagay na yung humiling at mangarap para po sa kapayapaan. Pero yung tinutukoy po dito ng Panginoong Jesus ay iba. No, yung mga bagay po na yun kapag nangangarap tayo or nagsasalita tayo about sa kapayapaan, mabuting bagay po yun. Pero iba po yung kakahulugan dito ng Panginoong Jesus. No, sabi po dito, kulang kung hihiling lang tayo, kulang kung mangangarap lang tayo, kulang kapag nasa isip lang natin yung kapayapaan. No, at puro lang po tayo salita. Peace must be made. Ibig sabihin po ang pagkilos at pagkukusa ay dapat lagi pong involved. Ang kapayapaan po ay never mangyayari by chance. At ang isa pong tagapamayapa ay dapat active at hindi passive. They always take initiative. Peacemakers always take the initiative. Ang isa pong peacemaker ay hindi lang po basta pinapursue yung absence of conflict sa isang sitwasyon. Sa halip po dinedesire niya yung kagandahan at pagpapala ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Let me quote po yung sinabi ni William Barclay. Sabi niya, peacemakers are people who produce right relationship in every sphere of life. No, ang mga peacemakers po ay yung mga taong gumagawa ng maganda at tamang relasyon sa bawat larangan ng buhay. No, kung nakikita niyo po yung sarili niyo na ganito, na striving and pursuing na magkaroon ng maganda at mabuting relasyon sa bawat tao at sa lahat ng pagkakataon, then you are closer to becoming a peacemaker. No, question lang po, kailan po ba dapat maging tagapamayapa ang isang tao? O kailan ba dapat maging isang tagapamayapa yung isang Kristiyano? Tunay na Kristiyano. Huwag na po tayong magtaka na dito po sa ating bansa, o dito na lang po sa community natin, na kaliwat kanan po yung mga pagtatalo, yung mga awayan, inggitan, at pagkakaroon po ng galit sa kapwa. Dahil ang mundo po ay battleground ng mga bagay na ito. Maraming differences o pagkakaiba ang mga tao, at dahil dito nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan na naglilid po sa pagkapuot sa isa't isa. Maraming dahilan po, maaaring dahil po sa pagkakaiba ng lahi, ng religion, o ng mga prinsipyo sa buhay. Naging sa loob po ng mga tahanan, nangyayari po ito. Na may mga asawa na naghihiwalay dahil nawala na po sila ng tiwala sa isa't isa. At hindi na po makapamuhay ng payapa ng magkasama. Maging yung mga anak na nagkakaroon din po ng conflict sa kanilang sariling mga magulang. No, kung hindi po anak yung problema, yung mga magulang naman. No, alam ko po nakukuha nyo yung sinasabi ko na marami na po tayong na-witness na ganitong mga pangyayari or familiar na po ito sa atin. Kasi minsan po, sa mismo mga tahanan natin,
nangyayari po yung mga bagay na ito. No, meron pong hindi pagkakaunawaan. Makikita po natin na sa mga halimbawa pong nabanggit natin na mahirap talagang makamit yung kapayapaan sa mundo. Pero alam niyo po, kalakip ng pagiging tagasunod ni Kristo, ang isang Kristiyano po ay tinatawag na maging tagapamayapa sa gitna po ng mga kaguluhan at ingay po ng mundo. God is commanding us to actively pursue peace. And to answer po yung ating question kanina kung kailan ba dapat tayo maging isang tagapamayapa, ang sagot po ay ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, ngayon na. God is commanding us to actively pursue peace now. Hindi po bukas o mamaya na lang. God is directing us to actively work toward peace. Kanina, nabanggit po natin that peace is not the absence of conflict. At hindi po yun natatapos doon. Now, what kind of peace is Jesus talking about? Anong klaseng kapayapaan po ba yung tinutukoy dito ng Panginoong Jesus? Sa biblical perspective po or concept, peace is a positive force. Na ibig sabihin po, sinisignify nito na ito po ay higit pa sa kawalan ng kaguluhan. No, it encompasses harmony o pagkakaisa. Cover din po nito yung well-being at tamang relasyon ng isang tao sa Diyos, sa kapwa at sa lahat po ng nilikha. Peace carries the idea of total well-being o kabuuang kagalingan ng isip, puso, at katawan. It also implies a complete contentment of the soul. Nagpapakita po ito ng kumpleto at ganap na kasiyahan ng kaluluwa. No, in short po, ang lahat po tungkol sa kapayapaan na sinasabi sa Biblia ay mabuti at para lang po sa kabutihan. Lahat po ay positive. Pero ang tanong po ngayon, paano magkakaroon o paano mararanasan ng isang tao yung full and complete contentment ng puso at kaluluwa as described kung ano ang kapayapaan na tinutukoy po ng Panginoong Jesus. This kind of peace comes from our submission to God. Ito po ay nagmumula sa pagpapasakop sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Once na magawa po natin yung bagay na ito, makikita natin na yung tunay palang ugat ng mga alitan at di pagkakaunawaan ay yung ginawang pagre-rebelde ng tao laban sa Diyos. Sinasabi po sa salita ng Diyos na bago pumasok ang kasalanan sa mundo, ang tao po ay may kapayapaan sa kanyang sarili at sa lumikha sa kanya. Pero after po ma-introduce ang kasalanan sa tao, ito po ay nagbunga ng rebellion laban sa kalooban ng Diyos. Kung saan nagresulta po ito sa envy and jealousy o sa pagkainggit na nag-lead po sa tinatawag na first murder, na kung familiar po tayo, o pagpatay na na-record po sa Biblia. No, ito po yung story ng dalawang magkapatid na sina Cain at Abel. No, nang dahil sa inggit, pinatay po ni Cain yung kanyang kapatid. Pagkatapos po nun nagkaroon na ng conflict yung mga tao laban sa Diyos at sa kanilang kapwa. Sa bagay pong ito, makikita natin yung katotohanan na dahil sa kasalanan, ang tao po ay tinuring na kaaway ng Diyos. Sa James chapter 4, naging very vocal po si Santiago patungkol po sa usaping ito. Sabi po sa verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Yung verse pong ito is a warning against po sa pagbibigay prioridad ng mga tao sa mga bagay sa mundo. O yung tinatawag po nating mga worldly desires.
at sa mga relasyon po na hindi nakakalugod sa Panginoon. God sees these actions po as a form of spiritual infidelity. Ang mga Kristiyano naman po na pinipiling patuloy na mamuhay ayon po sa takbo ng mundo, na driven ng mga negative emotions, at palaging hinahanap at sinusunod yung sariling kagustuhan, ay malinaw pong hindi namumuhay na malapit sa Diyos. Na wala po silang malapit na ugnayan sa Panginoon. Sila po ay hindi namumuhay bilang mga kaibigan ng Diyos. As described po sa binasa nating verse, these people po are living in adultery and as God's enemy. Sa Isaiah po, chapter 59, verses 1 and 2, sinasabi po, Verse 1, tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. This message po resonates with all people, na regardless sa panahon at kultura na kinabibilangan ng isang tao. Nire-remind po tayo nito na yung bawat kilos natin ay may katumbas po na consequences. At yung ating mga decisions and choices affect our connection with God. Pinapakita rin po sa atin ito na yung kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na makarinig at makapagligtas ay kahit kailan hindi mababawasan at hindi mawawala. Malinaw po na ang barrier kung bakit mahiwalay ang tao mula sa Diyos at kung bakit hindi marinig yung kanilang mga panalangin ay dahil sa kasalanan at kasamaan. Na dahil po sa kasalanan, na-disrupt yung intimacy o yung malapit na ugnayan ng Diyos sa tao. Makikita rin po natin na yung passage pong ito is not solely focused doon po sa mga consequences. It also highlights God's faithfulness and willingness to save. Prophet Isaiah declares na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi at yung kanyang mga tainga ay hindi po manhid o hindi bingi. Na sa kabila po ng pagkahiwalay ng tao mula sa Diyos, dahil sa kasalanan, ang Diyos po ay nanatiling makapangyarihan. Ang Diyos po patuloy na naging attentive at nanatiling may kakayahang mamagitan upang magdala po ng kaligtasan sa bawat isa. While our sins may separate us from God, His love and desire for relationship persist. Sa pamamagitan po ng kanyang biyaya, pinaabot ng Diyos yung kanyang kapatawaran and restores us. It is His loving initiative that allows us na ma-overcome yung mga hadlang na dulot po ng kasamaan at kasalanan. Bukod po sa desire ng Panginoon na tayo ay maligtas mula sa kapahamakan, si Kristo po ay naparito sa lupa at namatay para sa atin upang ang bawat isa po ay magkaroon ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. It says in Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No, ano pong ibig sabihin ng bagay na ito? It signifies po na dahil tayo ay dineclare ng matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay nilagay na sa posisyon kung saan maaari na nating maranasan yung kapayapaan na mula sa Diyos. At yun po ay dahil sa direct na ginawang sakripisyo ng Panginoon. No, direct result po ng ginawang pagsasakripisyo
ng Panginoong Jesus. And another passage po sa Bible na nagpapatunay na tayo po ay pinagkalooban ng kapayapaan ng Diyos. Makikita po natin sa Ephesians chapter 2 verses 14 to 16. Sabi po doon, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa Diyos, mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa Kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Verse 16, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, binakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Sinasabi po na itong passage na binasa natin is very rich po sa theological significance. At nag-offer din po ito sa mga bumabasa ng malalim na pananaw tungkol po sa nature ng sacrifices na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Dito po, Paul is proclaiming na tanging ang Panginoong Jesus lang ang source ng tunay na kapayapaan. At sa pamamagitan po ng kanyang pagsasakripisyo, naging posible yung reconciliation ng tao sa Diyos. Sa John chapter 14 verse 27, sinasabi na hindi lang po basta kapayapaan ng kung sino yung binigay o natanggap ng mga tunay na nagmamahal sa Panginoon. Yung kapayapaan mo po na iniwan at binigay para sa mga taong ito ay yung mismong kapayapaan po na nasa Panginoong Jesus. Yung kapayapaan na mismong naranasan ng Panginoon. Sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. These words of Jesus po ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo nung panahon po na siya ay malapit na pong mag-ascend at nung sila po ay pinangakuan sa pagdating ng banal na spirito. Yung talata pong ito nagsisilbi pong assurance at pangako tungkol po sa kapayapaang higit pa sa kayang i-offer ng mundong ito. That this peace surpasses worldly understanding. And at the same time po, ine-encourage po nito yung bawat isa na huwag matakot o huwag mamuhay sa takot at sa pagkabalisa. Nabalikan po natin yung question kanina, paano po mararanasan ng isang tao yung complete contentment sa kanyang puso. Bukod po sa pagsuko ng ating mga buhay sa Diyos at sa pagpapasakop sa kapangyarihan at kalooban po ng Diyos, ang pagtanggap po ng kapatawaran ay isang mahalagang bagay din. Para po ang isang tao ay makaranas ng tunay na kapayapaan. Una sa Diyos, sa kanyang sarili at sa kapwa niya. This truth is deeply rooted in the Scripture. Forgiveness brings reconciliation first with God, within oneself, and finally with others. Ang isang tao pong nakareceive ng pagpapatawad is no longer under the burden of sin. O wala na siya sa ilalim ng kabigatan ng kasalanan. At kasama po ng pagpapatawad, nakatanggap din siya ng kagalingan at paglilinis po mula sa Diyos. Nang dahil sa guilt and shame na kanyang naranasan. Jesus himself taught that forgiveness is central to a life of peace. Na kapag tayo po ay namuhay, dala-dala yung pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, it fosters harmony and love. Una sa Diyos, sa sarili, at sa ating kapwa. In short po, ang isang taong pinatawad ay nasa kapayapaan na
dahil siya po ay nakipagkasundo na sa Diyos. Dahil siya po ay malaya na sa pagkakasala at able na rin siya na mag-extend ng grace sa ibang tao, na naglilid po sa isang buhay na may pag-ibig at kapayapaan. Naniniwala po ako na kaya tayo magkakasama ngayong araw, na kaya po tayo nagmi-meet to have fellowship, na kaya tayo natutong makitungo ng mabuti sa ating kapwa, na kaya natin pinipiling patuloy na lumago yung ating pananampalataya sa Diyos ay dahil individually may isang bagay tayong naranasan mula sa Panginoon. May isang bagay na ginawa ang Diyos na lahat po tayo ay nakinabang. At yun po yung pagpapatawad na isa rin po sa mga naging daan upang tayo po ng kanyang mga anak ay mabuhay sa kapayapaan. Na dahil po sa bagay na ito, as Christ followers and beneficiaries of God's forgiveness and peace, we are also called to forgive and be peacemakers. Sabihin mo sa katabi mo, you are called to be a peacemaker. Bilang mga anak ng Diyos at mananampalataya ni Kristo, tayo pong lahat ay tinawag na maging mga tagapamayapa. And being a peacemaker po will naturally follow kung tayo po ay mamumuhay according po sa iba pang beatitudes na pinag-aralan po natin. Na sinasabi po ng isang Kristiyanong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay mauunawaan yung supreme value of being at peace at yung kahalagahan ng pagiging payapa. This person will seek o sisikapin niyang madala yung contentment na yon at yung kapayapaan na taglay niya mula kay Kristo sa lahat ng mga nakapaligid sa Kanya. A Christian who is merciful na sa shortcomings po o pagkukulang ng ibang tao ay magagawa pong tumugon ng may sympathy towards sa mga taong nakakasalamuhan niya. Hindi siya magiging masungit. Sabihin mo, hindi siya magiging masungit. Hindi siya magde-demand ng kung ano yung dapat na sa kanya. And last week, pinag-usapan natin na ang mga Kristiyano ay dapat may malinis at dalisay na puso. No, dahil kung siya po ay nagtataglay ng katangiang ito, siya po ay magsisikap na maging mapayapa among other people. Dahil nauunawaan niya na ito po ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. No, na siya po ay mamuhay na kasama ang iba, knowing that He was created to bring and demonstrate peace sa kanyang pamumuhay at relasyon sa ibang tao. In 1 Corinthians chapter 14 verse 33, sinasabi po that God is not the author of confusion, but of peace. God is not the author of confusion, but of peace. This verse highlights that God is a God of order and peace. Hindi po ng confusion at ng kaguluhan. Na short background lang po sa verse na ito, Paul was addressing yung disorders sa simbahan po sa Corinto. Particularly po sa kanilang worship service, kung saan yung pagsispeak nila in tongues at yung pagpo-prophesy ay nagkukos po ng confusion sa ibang tao at sa pangangaral po sa kanila. At sa pangangaral po sa kanila ni Apostol Pablo, in-emphasize din po yung pagsamba, na yung pagsamba po should reflect God's orderly nature. The Corinthian church struggled with maintaining orderly gatherings. Kaya in-instruct po sila ni Pablo na sundin yung structured worship practices na upang ang lahat po ay makinabang at ma-edify. Yung phrase po na God is not the author of confusion but of peace ay nangangahulugan po na ang kapayapaan ay dapat maging katangian ng isang simbahan. Na ang Diyos ay hindi po magdadala kahit kailanman ng pagkakabahabahagi, ng kaguluhan, or any unnecessary disruptions sa loob at sa isang simbahan. No, pangalawa
po, dahil tayo po ay tinawag na maging mga tagapamayapa, tayo po dapat ay nagsisikap na magmuhay ng at peace at may mabuti at magandang relasyon sa iba. As much as possible o hanggat maaari, para po makultivate yung atmosphere of peace sa lahat po ng tao na ating nakakasalamuha. Romans 12:18 says, "If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone." Hanggat maaari sa Tagalog po, hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. This verse po encourages believers to actively seek peace in their relationships, to pursue peace. This truth po acknowledges yung mga conflicts na pwedeng mag-arise sa isang situation. Pero bilang mga Kristiyano, tayo po ay hinihikayat na gawin ang lahat ng ating makakaya. No, gawin mo yung lahat ng iyong makakaya to foster peace sa halip po na division. Yung sinabi po dito na as far as it depends on you o nagawin nyo ang inyong makakaya, implies po na hindi natin control yung attitude and behavior ng ibang tao. These people are responsible for their own behavior. Ganon pa man po, hindi sila dapat maging sanhi o maging cause ng conflict. And since tayo din po ay accountable sa sarili nating actions and behavior, dapat tayo po na pinipili nating magsikap na maging tagapamayapa at mamuhay ng may pakikiisa sa bawat tao. Sa pamamagitan po nito, pinapakita natin na tayo ay committed sa kapayapaan na iniwan sa atin ng Panginoong Jesus. And because of this commitment, it will reflect yung character at pag-ibig ng Diyos through our lives. It will reflect yung character at pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Last point po, a Christian seeking to be a peacemaker within the body of Christ ay kumikilos po actively to reconcile with people sa loob at sa labas ng simbahan. Reflecting God's character and mission. In Romans chapter 14 verse 19, sabi po dito, "Let us therefore make every effort to do what leads to peace and mutual edification." Kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Yung context po ng verse na ito is yung time na inaddress po ni Pablo yung mga mananampalataya sa Roma dahil nagkaroon po ng division among the believers dahil po sa kanilang differences regarding personal convictions. Pinangaralan po sila ni Pablo na kaysa magtalo-talo sila over non-essential matters, bakit hindi nila i-prioritize yung kapayapaan, no, kung saan ma-encourage nila at mas-strengthen nila yung bawat isa sa pananampalataya. Na kaysa mag-cause tayo ng pagtatalo o maging kasangkapan para makasira po tayo ng ibang mananampalataya, bakit hindi nilang po natin i-desire and live out that desire na tulungan yung bawat isa para mapaunlad yung ating relasyon at pagkilala sa Panginoon. Believers should seek to help each other grow spiritually. Tandaan po natin na narito po tayo lahat to build up one another in Christ. At hindi po para hilahin yung bawat isa pababa. Sabi nga po, build and not break. Nagdalangin ko po na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng contribution na maging part ng buhay ng bawat isa o ng isa't isa, na tayo pong lahat ay gawing instrumento ng Lord para po sa ikauunlad at ikakalago ng buhay spiritual ng bawat isa na nakasapi po ng iglesyang ito. In conclusion po, as we reflect
on Jesus' words in Matthew chapter 5 verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." No, we are reminded po na ang tunay na kapayapaan ay yung presensya, pag-ibig at katuwiran ng Diyos sa ating buhay. Na ang pagiging tagapamayapa po ay isa pong calling that requires humility, no, pagpapakumbaba, pagtsatsaga, and a heart that is fully surrendered to Christ. Ang isa pong peacemaker ay nagsistrive for reconciliation. Siya po ay dapat nagpapakita ng kabutihan in the midst ng kahit ano pong negative emotions na nararamdaman niya po sa isang sitwasyon. And most importantly, ang isa pong peacemaker ay dapat isang buhay, no? Isang buhay na patotoo sa grasya at habag ng Panginoong Jesucristo. As true followers of Christ, ang bawat isa po sa atin ay tinawag para maging kawangis ng Diyos. To imitate our Lord and Master Jesus Christ. Nadalangin ko po na makita natin yung kahalagahan na maging bahagi na ng pagkatawag ng bagay na ito. Na we see it bilang isang privilege sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mensahe po ng Panginoon sa umagang ito, He commands us to be true peace, to be a true peacemaker. No, isang tunay na tagapamayapa sa ating mga tahanan, sa simbahan, at kung saan man po tayo ilagay ng Panginoon. Tayo po ay maging isang tunay na tagapamayapa sa mga mahal po natin sa buhay, sa mga kasapi po ng iglesia, at sa kung sino pa man po yung iaalaw ng Lord na makasama natin at makasalamuha po natin. And as we go out po sa lugar na ito, baunin po natin, no, at ipakita natin na tayo nga po ay mga anak ng Diyos, na may kagalakan na magdala ng tunay na kapayapaan sa buhay po ng maraming tao. Tayo po ay tumayong lahat, and let us pray. Let's pray. Panginoon, salamat po sa biyaya ng iyong mensahe sa umagang ito. Naniniwala po ako na ang bawat isa po ay tunay na napagpala ng iyong banal na salita, O God. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito na gawin mo kaming ang instrumento ng kasangkapan po ng iyong kapayapaan. Na kami po ay maging mga tagapamayapa sa mundong ito, na very evident po nung kaliwat ka ng kaguluhan. Panginoon, dalangin po namin na punuin mo po yung aming mga puso ng grasya at habag mo, Panginoon. Nang sa ganun, palagi po namin hanapin at i-desire yung pakikipagkasundo sa kapwa, na makita namin yung kabutihan at pangunawa mo, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Lord, as we leave this place today, dalangin po namin na samahan mo kami. Samahan kami ng iyong kapayapaan. And that may our lives testify to the power and beauty of a heart na nagsisik po sa kapayapaan. Palalahanan mo kami, Panginoon, araw-araw na kami po ay naglilingkod sa prinsipe ng kapayapaan, sa hari ng mga hari at sa Panginoon ng mga Panginoon. Nang sa ganun, Lord, parati namin maibigay yung nararapat at pinakamataas na papuri sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Lord. Patuloy po namin baunin, Lord, yung mensahe mo sa umagang ito, Lord. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po muna po tayo. Yan. For our group discussion po, na same groupings po, mga kabataan, sa labas po tayo, mga nanay dito po sa gitna, mga kalalakihan po sa likod. May dalawang questions po dito. Number 1, are there any conflicts in my life where God is calling me to be a peacemaker? Or mayroon bang mga pangyayari sa buhay ko kung saan tinatawag ako ng Diyos
na maging isang tagapamayapa. And number 2, how does the peace that Jesus gives differ from the peace the world offers? No, makikita po natin yan sa John 14:27. Paano naiiba yung kapayapaan na ibinibigay ni Jesus, kapayapaang ibinibigay sa atin ng sanlibutan. Siguro po, discuss lang natin shortly yung John 14:27. Sige po. Punta na po tayo sa mga groups natin. Thank you po.